Sa bayan ng Montalban, may mga lihim na nagkukubli sa likod ng katahimikan at mga puno. Isang kwento ng kababalaghan ang bumabalot sa paligid, kung saan ang mga laruan ay tila may sariling buhay at ang kagubatan ay may tagapangalagang may kakaibang ngiti. Sumama kay Jimboy sa kanyang paglalakbay sa madilim na bahagi ng kagubatan, kung saan ang boses ng mga dahon at agos ng tubig ay nagiging boses ng isang diwata. Alamin kung paano siya hinarap ang kanyang takot at kung paano siya nakalabas sa maze ng kagubatan na tila walang katapusan. Ang pangalan ko ay Jimboy. Sana po ay mapili niyo ang kwento ko. Naganap ito noong 15 years old pa lang ako. Bago lang kami noon sa bayan ng Montalban. Galing kami sa Maynila at lumipat kami roon dahil sa trabaho ni Papa. Tahimik sa lugar namin. Halos walang tao sa kalsada. Puro puno at halaman ang makikita sa paligid. Parang may nagbabantay sa iyo na hindi mo nakikita kapag naglalakad ka sa kalsada. Nung mga unang buwan namin doon, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng takot at kaba. Parang may mga matang nakatingin sa akin. Minsan ay nakakarinig ako ng mga kaluskos sa paligid, pero kapag titingin ako ay wala naman akong makikita. Minsan ay nakahanap ako ng laruan sa atik ng bahay namin. Hindi ko alam kung kanino yon, pero dahil wala naman kaming kakilalang may anak na bata sa lugar, ay inisip ko na baka naiwan lang yun ng dating nakatira sa bahay namin. Wooden toy siya na hugis baboy. Nung una ay gusto ko lang siyang gawing display sa kwarto ko. Pero nung makita ko na gumalaw siya nang hindi ako nakatingin, para bang may sariling buhay, ay tinapon ko na lang siya sa basurahan. Parang may kinalaman siya sa mga kakaibang nangyayari. Isang beses habang naglalakad ako sa paligid ay nakarinig ako ng mga batang naglalaro. Galing yung boses nila sa kagubatan. Sinundan ko yung boses at nakita ko yung mga batang naglalaro. Pero hindi sila normal na bata. Maliliit sila na parang mga duwende. Nagtatago sila sa mga puno, kaya hindi ko sila makita ng maayos. Yung paligid, sobrang tahimik na parang may hinihintay na mangyari. Yung mga puno, parang may sariling buhay, gumagalaw kahit walang hangin. Natakot ako noon at umalis agad sa lugar na yon. May isang beses na naglalakad ako sa kagubatan. Nakita ko yung babae na nakatayo sa gitna ng mga puno. Ang ganda niya, sobrang puti at ang haba ng buhok niya. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung nawawala ba siya. Ngumiti siya sa akin at sabi niya ay hinihintay niya raw ako. Nagpakilala siya bilang tagapangalaga ng kagubatan. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yon dahil hindi ko naman siya naririnig na nagsasalita, pero naiintindihan ko siya. Parang yung kaluskos ng mga dahon at agos ng tubig ay nagiging boses niya. Sabi niya ay may isang madilim na nilalang ang nagtatago sa kagubatan. Pero habang kinakausap ko siya, may kakaiba sa ngiti niya, parang may tinatago siyang lihim. Naghahanap ito ng mga batang katulad ko na makakain. Pero dahil gusto niyang protektahan ako ay bibigyan niya ako ng proteksyon. Kailangan ko lang daw na kolektahin ang mga bagay na makakapagbigay sa akin ng proteksyon. Makikita ko raw ang mga bagay na yon sa madilim na bahagi ng kagubatan. Naisip ko na baka yung nilalang na tinutukoy niya ay yung laruan na nakita ko sa atik. Kaya naman pumayag ako. Sabi ko sa sarili ko ay madali lang naman yon. Kukunin ko lang yung mga bagay na sinasabi niya at makukuha ko na ang proteksyon na sinasabi niya. Pero hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang pumasok sa madilim na bahagi ng kagubatan para sa mga bagay na yon. Bakit hindi na lang niya ibigay sa akin? Pero dahil sa takot ko sa nilalang na tinutukoy niya, nagdadalawang isip ako. Gusto ko siyang tanungin, pero parang may pumipigil sa akin. Parang may boses sa loob ko na nagsasabing, huwag na lang. Pumasok ako sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nagsimula akong maghanap sa paligid. Alam ko na may nakatingin sa akin pero hindi ko lang alam kung sino o ano. Naramdaman ko yung mga matang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung saan ako titingin.
dahil pakiramdam ko ay nasa lahat ng sulok sila. Kailangan kong kalmahin ang sarili ko dahil kung hindi ay baka hindi ko makuha ang proteksyon na sinasabi ng diwata. Unti-unti kong nakolekta ang mga bagay na kailangan ko. May mga bato, dahon, sanga, bulaklak at iba pa. Bumalik ako sa diwata at pinakita sa kanya ang mga nakolekta ko. Pero ngumiti lang siya at sabi niya ay wala raw proteksyon sa kagubatan. Hindi ko siya naintindihan. Sabi niya ay siya ang nagtatago sa kagubatan. Siya ang nilalang na nagugutom sa mga batang katulad ko. Siya ang nagpakawala sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng proteksyon dahil siya mismo ang panganib na tinatakasan ko. Tumakbo ako palayo sa kanya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang gusto ko lang ay makaalis sa kagubatan na yon. Pero parang nilalaro lang ako ng kagubatan. Parang isang maze na walang katapusan. Yung mga puno, parang nagsasara sa likod ko. At yung mga anino, parang may buhay na gustong humabol sa akin. Wala akong makitang daan palabas. Napaupo na lang ako sa lupa. Habang hinihingal at umiiyak, sumuko na ako. Alam ko na hindi ko na matatakasan ang diwata. Baka nilalaro lang niya ako, kaya naman nilakasan ko na lang ang loob ko at tinawag siya. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako pwedeng matakot. Kailangan kong harapin ang takot ko para makalabas dito. Lumabas siya mula sa mga puno. Ngumiti siya sa akin at sabi niya ay may dalawang pagpipilian daw ako. Una ay ang sumama sa kanya at maging alagad niya o subukang tumakas sa kagubatan. Pero kapag hindi ko nahanap ang tamang daan palabas ay kakainin niya ako. Natawa na lang ako. Dahil alam kong wala akong takas sa kanya. Ilang oras na akong tumatakbo pero hindi ko pa rin makita ang daan palabas. Tumayo ako at hinarap siya. Sabi ko ay lalaban ako sa kanya. Hindi ako matatakot sa kanya. Kahit kainin niya pa ako, hindi niya makukuha ang katawan at kaluluwa ko. Tapos ay nagdasal ako. Nagdasal ako ng napakahabang dasal. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa maramdaman ko na unti-unting lumiliwanag ang paligid. Pagmulat ko ay nasa labas na ako ng kagubatan. At ang diwata ay wala na. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako natakot sa diwata. Kaya niya ako pinakawalan. Sa kwento ni Jimboy natutunan natin na minsan ang tunay na proteksyon ay nagmumula sa tapang at pananalig sa sarili. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa dilim ng kagubatan, laging may lihim na nagkukubli.